Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming loob, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritu aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang Panginoon. Sabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes at sa araw ding ito, tayo ay nagbubunyi at ating pinagninilayan ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga Kristiyano at ang kaniyang tungkulin sa ating simbahan. Tatlong mahahalagang salita para sa ating pagninilay. Una, nagpapabanal. 50 araw matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay ang pagdating ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ang ikatlong persona ng Diyos. Ibig sabihin, kapantay sa pagka-Diyos ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Umiiral na sa simula pa ng panahon at hindi nilikha. Isinugo ng Ama at ng Anak matapos na ang Anak ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Kung ang Diyos Ama ang siyang manglilikha, ang Diyos Anak ang tagapagligtas, ang Diyos Espiritu naman ang nagpapabanal. Kaya naman, ang Espiritu Santo ay siyang naglilinis sa atin upang ihanda tayong karapat-dapat manirahan sa kaharian ng Diyos. Ang Espiritu ang nagpapadalisay sa ating puso upang huwag tayong maghangad ng mga gawaing masama. Narinig natin sa pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol na ang pagbaba ng Espiritu Santo ay waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat nang napuspos ng Espiritu Santo, nakapagsalita ng iba't ibang wika, ayon na rin sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang kaganapang ito ay ang pagsilang ng ating simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang tayo pinababanal ng Espiritu Santo, subalit ang ating simbahan ginagawa niyang banal. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpapatatag upang maging banal ang bawat isa, upang maging banal ang ating simbahan. Ikalawa, nagbibigay buhay.
Sa matanda o lumang tipan, nauunawaan natin ang kahulugan ng banal na Espiritu bilang Espiritu ng Diyos. Ito ang kapangyarihang kumikilos sa daigdig. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang kumikilos sa tao at sa sanlibutan. Ang kapangyarihang ito na matatagpuan natin sa aklat pa ng Henesis ay tinatawag na ruwa, isang salitang Hebreo na tumutukoy sa kapangyarihang nagbibigay buhay o ang ibig sabihin ang hininga ng Diyos na siyang bumubuhay sa mga tao, na siyang nagbigay buhay sa bawat may buhay, ang siyang nagpapakilos, ang siyang lumikha at ang siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya nga narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na pagkatapos isinugo ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga apostol, muli hiningahan niya ang mga ito at sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo ang tinutukoy na kapangyarihan o hininga ng Diyos na nagbibigay buhay. Ikatlo, nagbibigay bunga. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay bunga sa ating buhay. Siya ang nagpapadalisay sa ating pag-ibig, katiyagaan, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Ang mga ito, hindi gawa ng laman. Ang mga ito ay mga bunga o produkto ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya naman, narinig natin sa ikalawang pagbasa ang mga kaloob na ito ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Ang bawat isa sa atin ay binigyan o pinagkalooban ng mga kaloob na naghahayag na sumasa atin ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay maparaan at patuloy na gumagawa ng paraan upang tayo ay hanapin at hanguin patungo sa buhay na walang hanggan. Sa mga panahon ngayon, wag nating kakalimutan ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa ating kapanahunan. Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal, ang nagbibigay buhay, at ang nagbibigay bunga sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.